Magandang araw sa lahat at ito ang aming repetition. Nagagawa natin ng buo ang pamilosopiya sa paraan ng pag-experience at pag-unawa. Una, ang mga refleksyon na ating nabubuo ay bunga ng ating experience sa realidad. Pangalawa, mayroong mga bagay na di na ipapaliwanag ng ating pag-unawa maliban kung ito ay na-experience. Pangatlo, ang pamimilosopiya ay nagiging ganap sa pamamagitan ng ating pagdama at pag-unawa. So, example, maaaring alam natin ang pagiging mabait na tao, ngunit hindi natin nakita ng lubos refleksyon na ang pagiging mabait kung hindi natin i-experience ang pagiging mabait na tao. Pangalawa, maaaring ang Diyos ay hindi totoo para sa iba dahil di nila nadadama sa totoong buhay, ngunit nasa ulo nila ang ideya ng Diyos, ngunit hindi tiyak ang kanilang pag-unawa batay dito dahil hindi nila na-experience. At pangatlo, ang paghahanap sa totoong kahulugan ng buhay ay nauunawaan dahil sa ito ay nadadama natin sa realidad na ito. So, may tatlong objection. Una, bagamat mayroong nagsasabi na ang mga refleksyon ay hindi bunga ng experience kundi ito ay bunga ng lohikal na pag-unawa na itinuro sa atin sa klase. Pangalawa, sinasabi na para bang ang ating kakayahang umunawa ay walang silbi o halaga dahil ang lahat ay nakabatay lamang sa experience. Pangatlo, ang isang problema kung ang pamimilosopiya ay ibabat sa pagdama. Maaring maging personal lamang ang filosofiya. So ito ang tatlong sagot sa mga objeksyon. Una, totoo na ang lohikal na pag-unawa ay nakakatulong upang maunawaan ang mga bagay-bagay. Ngunit ang realidad ay nagpapakita na kahit gaano tayo kalohikal, mas nauunawaan pa rin natin ng buo pag ito ay ating nararanasan. Pangalawa, hindi nga nangangahulugan na ang pag-iisip ay walang silbi. Ito ay pinapakita lamang na mayroong limitasyon ang pag-iisip at ito ang nagiging isang sanhi ng di pagkaunawa dahil sa limitasyon ng isip. At pangatlo, ang pamimilosopiya ay talagang nagsisimula sa personal at ito ay pinapalawak kung tayo ay dumaranas ng iba't ibang konsepto at ideya mula sa iba. Ang example nito, una, nauunawaan ko lamang ang tunay na kahulugan ng kabaitan ng ito ay aking naranasan mula sa ibang tao. Pangalawa, mas naging malinaw sa akin ang ideya tungkol sa Diyos nang maranasan ko ang kanyang presensya sa aking buhay. At pangatlong halimbawa, ang paghahanap ko ng kahulugan ng buhay ay nagiging totoo nang ito ay aking nadama sa araw-araw na karanasan. At para sa aming konklusyon, ang pamimilosopiya ay nagiging ganap kapag ito ay pinagsama ng pagdama, karanasan at pag-unawa. Para sa aming insight, 1. Napagtanto ko na mas malalim ang pag-unawa kapag ito ay dumaan sa tunay na karanasan. Pangalawa, nakita ko na may hangganan ang isip kung walang kalakip ng napandama sa realidad. At pangatlo, nauunawaan ko na ang filosofiya ay nagsisimula sa personal ngunit lumalawak sa pakikipag-ugnayan sa iba. So sa aming aplikasyon, una, isinasabuhay ko ang mga natutunan ko upang mas maunawaan ang mga konsepto sa realidad. Pangalawa, pinagsasama ko ang pag-iisip at pagdama sa pagharap sa mga sitwasyon sa buhay. At pangatlo, ginagamit ko ang aking mga karanasan bilang gabay sa mas malalim na pagninilay at pag-uunawa. At iyon lang po. Maraming salamat.